Mga ka-Republic, naniniwala si Ginebra coach Tim Cone marami pang natitirang bala sa tangki ni Christian Standhardinger at hindi pa ito dapat magretiro. Malaki pa raw ang maikukontribute ng Ferdinand Banger sa sinumang team na kukuha dito. Pero bakit ito pinakawalan ng Barangay Ginebra? Sa kabilang banda, bakit nagdesisyon si Stan na maagang iwanan ang terra firma? Ang usap-usapan, hindi totoong gusto ng tuldukan ng former Ginebra bigman ang kanyang PBA career. Mukhang gusto lang niyang tumakas sa isang kupunang malapit ng ibenta. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel. At kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, lubog sa puspusang ensayo ang Barangay Ginebra ilang araw bago ang kanilang debut game sa darating na araw ng Miyerkules, December 11. Matapos mabigong agawin sa talk and text ang corona sa Governor's Cup, nakatuon ngayon ang pansin ng mga bataan ni Coach Tim Cone sa kanilang kampanya dito sa Commissioner's Cup. At siguradong mas magiging palaban ngayong conference ang mga mag-aalak dahil sa pagdating ni Troy Rosario sa kupunan. Although sinasabi nga ng marami na hindi pa dapat mag-expect ng mataas kay Troy dahil bago pa lang ito sa team, aaralin pa nito ang sistema ni CTC. Ngunit hindi magiging problema kay Troy Rosario na maka-adapt sa hybrid triangle offense ng Ginebra. May mataas itong basketball IQ at alam ni CTC, madali lang iyong makakabisa ng 6'7" power forward. At habang lumalalim ang conference, mapapalis nila at ni Troy ang role nito sa team. Noong hindi pa nagdidesisyon si Rosario kung sinong team ang kanyang pipiliin, sabi ng mga haters, sa Converge siya pupunta. Malaki na raw ang offer na magiging kakampi pa nito sina Justin Arana, Stockton at si Balti. Magiging title contender daw ang Fiber Xers. Sabi naman ng iba, hindi. Sa TNT yan babalik. May mga kaibigan na siya sa tropang giga. Nag-champion pa ang talk and text sa Governor's Cup. Lalo raw lalakas ang TNT. Pero sa Ginebra nga pumirma si Troy, kaya biglang nag-iba ang tono ng mga haters. Di raw kailangan ng TNT si Rosario. Nag-champion na raw naman ito kahit wala si Rosario. Noong posibleng magiging kakampi ng paborito nilang team, mahusay daw si Troy. Malaki raw ang maitutulong. Pero nang pumunta na ito sa Ginebra, marami ng pintas ang mga haters. Mabagal daw si Rosario. Wala rin daw itong maitutulong sa Gin Kings. Isang pruweba lang iyan ng pagiging talangka ng mga Ginebra Buzzers. Magkaiba man ang playing style, mapupuna ni Troy Rosario ang void na naiwan ni Christian Standhardinger nang matrade ito sa terra firma. Hindi nagampanan ni Isaac Go ang big man role dahil maaga itong nagtamo ng injury. At kung kay Isaac Go lang ibabase, may mga nagsasabi na lugi ang Ginebra sa nangyaring trade at pagpapakawala kay Standhardinger. Sa isang banda, nakuha naman ng Gin King si Stephen Holt at ang generational point guard na si RJ Abarrientos. And after ng debut conference sa Ginebra, inaasahan na ngayong Commissioner's Cup ay mailalabas ng dalawang ito ang kanilang full potential. From the very start ay alam naman ng Ginebra coaching staff na di kayang puna ni Isaac Go ang void na naiwan ni Standhardinger kahit pa hindi ito na-injured. Pero bakit itinuloy pa rin ang pagpapasibat sa Ferdinand Banger? Alam pala ni CTC na hihina ang kanilang frontcourt pag nawala si Stan, bakit ito tuluyang idinispatcha. Sinagot siya ng Ginebra mentor nang mag-guest siya sa power and play ni former PBA Commissioner Noli Iyala. Diretso raw sinabi sa kanya ni Standhardinger minsan na gusto nitong maglaro sa ibang sistema, meaning not under Tim Cone's system. It goes without saying gusto niyang magpa-trade. Wala raw duda, naging komportable naman si Stan sa kanyang mga teammates at minahal na rin ito ng mga Ginebra fans, pero gusto raw talaga nitong mag-move on. At madalis din daw silang di nagkakaintindihan. May mga bagay daw itong gustong gawin sa laro na hindi naman gusto ng Ginebra coach at may mga gusto raw si CTC na ayaw namang gawin ni Standhardinger. Kaya nagdesisyon silang maghiwalay ng landas. At nagulat nga ang lahat. Itrinade ng Ginebra si Stan papuntang terra firma kung saan ay naka-6 na laro lang ito at nag-announce ng magre-retiro.
Ang gypsy management naman ang nagulat. Hindi nila iyon inaasahan. Anyway, sa kabila ng di pagkakaintindihan bilang coach at player, naniniwala ang American mentor, hindi pa dapat magretiro si Christian Standhardinger. Marami pa raw bala ang tangki ng Felgerman Banger at malaki pa ang maikukontribute nito saan mang kupunan siya mapunta. Dito ay makikita natin ang profesionalismo sa pananalita ni CTC. Although nagkahiwalay na sila ng team, ay nakikita pa rin ng Ginebra coach ang talento ng dati niyang player. Haka-haka lang naman natin ito, pero ang kutob natin na wala nang ganang maglaro si Christian Standhardinger sa Terra Firma dahil wala talagang intensyon ang team na manalo. Kontento na ang Jeep sa pagiging laging talunan. Pinakawala na nga sina Isaac Go at Stephen Holt, pati ang number 3 pick sa nakaraang rookie draft. Sumunod ay ipinamigay din sina Wami Chongson at Andreas Kahilig sa SMB. Kung seryoso kang makipagkompetensya, hindi mo ipamimigay ang mahuhusay mong player. At madali itong napag-isip-isip ni Standhardinger. Kaysa maglaro sa isang team na walang ambisyon, mas mabuti pang magretiro. Sa isang episode ng No Cooking Show ni Snow Badwa, sinabi ni Spin Editor-in-Chief Dodo Katakutan, ang mga ikinikilos ng Terra Firma nitong mga huling buwan ay mga sintomas daw na ibebenta na ng mga ito ang kanilang PBA franchise. Gaya ng ginawa ng Alaska Aces na nabili naman ng Converge FiberXers. Sa kaso ng Terra Firma, sino kaya naman ang mga possible buyers? At kung sakali, magiging farm team pa rin kaya? So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Wilfredo Bautista. Lagi kang kasali, sorry kung minsan nakakaligtaan na sobrang nagmamadali. Sa iyo rin shoutout Rosemary Juan at sa iyo Via, happy watching sa inyong maglolas. Sa iyo rin shoutout Cecilia Gibara Ma'am, happy watching, salamat sa suporta. At sa iyo rin shoutout Abraham Portillo, shoutout sa iyo idol, salamat. Sa iyo rin shoutout John Christopher Socorro from Balayan, Batangas, kababayan ko ito. Shoutout sa iyo. Sa iyo rin Emily Olivares mula dyan sa Saudi. Shoutout idol. Sa iyo rin shoutout Eduardo Solis. Yes, nag-iiyakan ng mga talangka. Sa iyo rin shoutout Merson Kabadi Vlog. Watching from Oman. Shoutout sa iyo idol. At sa iyo rin Barako Mananabas at sa iyong bebe ko. Shoutout sa iyo. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.